Hello guys, update ko lang kayo kay Tamos. Kasi naka-schedule siya for Takadang trip, sasama tayo doon. Kailangan doon as much as possible magaan yung motor. So ang ginawa natin, inalis natin yung top box, side panniers at yung bracket mismo para mabawasan yung bigat niya. So ito siya ngayon. Ayan siya guys. Ayan. So, ginalisan natin siya ng side panniers, top box, at yung metal bracket. Mabigat din siya. So, ito dadalhin natin ngayon. Yung bag. Ngayon, update ko lang kayo guys. Dual sport tire na yung gamit natin kay Tamos. Para may laban-laban tayo sa akyatan. Then, harap likod yan. Pasensya na kayo guys medyo madumi yung motor. Pinalitan ko na rin siya ng sprocket set. At o-ring na rin yung chain niya. Ang sprocket combination natin na nilagay dyan ay 1448. Yan. So, pang torque. Ito yung bag na dadalhin natin. Ngayon, nagpaplano rin ako lagyan ng maliit na bag dito. Lalabang ko lang. Medyo maalikabok siya. So, yun guys. Ito na si Tamos ngayon. Yan. Okay na rin yung ilaw niya. Bagong lagay na rin. So, ayun. Yun lang guys. Hello guys. Samahan nyo ako ngayon. Iko-condition natin si Tamos. Meron tayong long drive ngayon sa Takadang. So kailangan condition yung motor. Alis tayo mamaya mga siguro 8 PM or 9. Ang destination natin ay sa Pangasinan na. Clean fuel sa Villasis ba yun? So yun. Let's go! Iisip ko kung saan natin ngayon ipapa-PMS to si Tamos. Etong si Honda CB150X natin. Try natin dito sa Honda. May Honda malapit dito sa bahay. Ito. Sana walang nakapila. Yun, wala. Tara. Dito na lang. Okay. Nandito tayo ngayon sa Honda Trias Shop, Limay. Good afternoon po. Magpapa-PMS. Apa? Diba? Okay lang ba magkuha? Shoutout po kay Madam. Anong name niya, Madam? Charlene. Miss Charlene, shoutout po. Naka-live po ito. Tapa. Nandito na tayo ngayon guys sa Honda Limay Trias Shop. Kasalukuyan natin pinapa-PMS si CB150X natin or si Tamos. Nandito siya ngayon. Ayan siya. Ayan. Tanggal na yung langis. Ayan. Para sigurado tayong safe yung biyahe natin kasi hindi rin biro yung pupuntahan natin medyo mahaba yun, mataas, kaya siguraduhin natin na mas nasa kondisyon natin ito. Boss, thank you po.
Okay guys, tapos na tayo magpa-PMS kay CB150X natin, kay Tamus. Ngayon, proceed tayo sa susunod nating gagawin. Yun ay bike wash. Ayun pala, may sobra nga pala tayong langis. Pinatago ko muna sa kanila, babalikan na lang natin mamaya pag katapos ng bike wash. Ayan. Yun, tama, wala. Alisin natin to guys. To. Yan. Okay. Okay. Tatlo pa yung mga naghuhugas kay Honda CB150X natin. Mga bossing, kaway lang po kayo. Nahiya sila. Ayan, 4 na sila. Bah, masyadong baby ah. Shoutout sa ating mga magigiting na car wash boy dito. Yun. Thank you. Salamat sa ating mga magigiting na car wash boy. Oh, di ba? Tingnan mo. Oh, pago na uli. Pogi na. Ngayon, babalik na tayo para mag-prepare natin mga gamit. Thank you! Bas, kunin ko lang po yung yung pinatago kong langis kanina. Apo. Thank you. Okay, guys. Dami pa to. Konti lang bawas na to. Oh. Tingnan mo. Oh. Problema, saan natin to isusukbit? Dito na lang. Sana hindi mahulog. Ganyan na lang. Okay. Tayo iuwi na. Okay guys, yeah.
Sabi ni Google Map, 10 minutes away na tayo. Okay. Nandito na tayo sa meetup place. Nasaan sila? Nagkape muna tayo. At actually dito rin ang first meetup. So kung matumba kayo, huwag kayo panghinaan ng loob. Unang-una, huwag kayong mag-inarte. Kasi, assume nyo na mababagsak kayo, may mga crash guard naman yan. Huwag nyo na atin, ay nagasgasan. Trail yung pinupuntahan nyo eh. Dapat matik na yan, alam nyo yung Tanggapin na agad. Kung hindi, good, mas okay, di ba? Pangalawa, huwag kayong mawalan ng confidence. Kasi once na pinangunahan kayo ng takot, tayo na, yung sunod na pagsubok na hindi nyo na talagang tutumba kayo. Magiging iba yung approach nyo eh. So, more on technicalities lang tayo. Okay, ano ba yung basic tips natin kapag mag-a-approach tayo sa ganong klaseng trail na loose gravel? Huwag kang gagamit ng front brake, lalo pag malusok. Rear brake lang. So, alalay lang kayo sa rear brake. Yung front brake nyo, kung gusto nyo talagang magbagal ng speed, pitik-pitik lang. Pero pag na-tense ka, huwag mong i-ganon. Hayaan mo lang na gumulo. O kaya kailangan natin i-maintain yung proper distance para kung medyo gumanon ka, wala kang Naalaman. Oo, wala kang susugurin na o mababangga na ka-rider mo. May instance na kunyari, natakbo na kayo, tumumbay na sa harap mo, Oo. alanganin, kung kayang overtake muna bago Pag mag-stop. lalo pag-incline. Huwag kayong mag-full stop na porket tumumbay na sa harap nyo, mag-stop kayo. I-secure nyo muna yung pwesto nyo bago kayo mag-stop. Tsaka nyo siya balikan kung kailangan nyo. Kung nakuha nyo na yung momentum nyo, sige, dire-diretso nyo. Take it slow and easy, hindi nyo kailangan bumira doon, promise. Ganun, kailangan may Nakadiin. basta mararamdaman mo yun na may traction ka. Didiin. Kasi minsan may traction ka, kakamot, pero pag kumamot nga, hindi ka babalance. So kailangan Okay. ramdam mong maabante ka. Add ka na lang. Huwag nyo na tayuan kung beginner kayo. Hindi kailangan tayuan yung pakatang. Iba ang control dyan sa loose gravel compared sa putik tsaka sa sand na nakatayo. Pangtong na kasi yun. Huwag niyong bubuhatin ng paganyan. Baka mamalihan kayo ng likod. Ang pinaka-the best way para buhatin is hawakan niyo yung talikod, tapos saka kayo tatayong ganyan. Kung nakikita. Yung balance, wait lang. Balance, sabi nga ni Maki, hindi na kailangan masyado yung sa tayo. So kung hindi kayo comfortable ng nakatayo, huwag natin pilitin. Doon tayo sa best natin. Kasi
Sa akin, mas, syempre, kumbaga pagdating sa science sa pagmumotor, di ba, mas dapat, mas proper kapag ang bigat nasa pegs. Kasi mas planted siya sa lupa. Compared sa pag nakaupo ka, mas malakas siyang pumitik, especially pag mga malalaking bato na loose gravel. Pag gumanon yung gulong, gaganon din yung motor. So, yun nga, again, doon tayo sa best natin. Tapos, yun sa sinabi ng Maki na mga racks na malalaki. Ang suggestion is, hindi yan laging both sides. Minsan nasa kanan lang yun, minsan nasa kaliwa. So, kailangan mag-adjust tayo. Paano kung nasa kanan siya, yung rack? Halimbawa, yung dinadaanan ng 4x4, di ba? Dalawa yun. Ngayon, nasa left side tayo, kasi doon lahat dumaan. So, kailangan sanay tayo na yung kanang paa natin yung nakaabang doon sa high ground. Ngayon, paano kung pababa? Tapos, kailangan natin mamreno ng harap, ay ng likod. Tapos, nakaapak tayo doon sa rack. Anong gagawin natin? Wala na tayong preno sa likod. Engine brake. Engine brake, di ba? Engine brake. Or pwedeng patayin yung makina nang nakapremera, tapos kalabit-kalabit. Pamilyar tayo doon lahat sa ganung diskarte. Yun yung pinakamakakatulong. Kasi pag nangyari nga kapag nagbubulusok na siya pababa, hindi na natin makokontrol. Yan. Pag mamamatay yung makina, hayaan nyo mamatay kasi yun yung magiging pinaka-preno nyo. Tama. Huwag niyo ika-clutch. So titingin tayo kung saan natin gusto pumunta. Huwag tayo titingin sa view. Kung kaya natin i-avoid yung mga batong malalaki, i-avoid natin. Kung may lupa naman, piliin natin yung lupa. Attack position. Kasi baka mamaya atakin natin yung uphill na nakalian. Di ba? So dapat attack position tayo, elbow out. Mga ganon. So pag sobrang taas naman, dapat yung weight natin distributed din. Kasi syempre yung gravity pa ganito. So dapat naka-lean forward tayo. Kabaliktaran naman pag pababa. Alangan naman mag-attack position tayo, dapat pabalik naman. Para yung weight naman pa ganon. Diba? Sa uphill, mag-build ng momentum. Tapos, kasi mahirap yung katulad sa sabi ni Maki, kailangan nakabuelo tayo, dire-diretso hanggang makakita ka ng safe zone bago ka magpahinga. Hindi yung nasa gitna ka ng ganon bago ka magpapahinga. So, no matter what happens, kung hindi ka naman natumba, walang reason para mag-stop tayo. Kailangan tuloy-tuloy yung momentum, wag mong puputulin. Kung magkaroon man ng konting fishtail, gumalaw ng konti, sige lang, tuloy-tuloy lang kasi kailangan mo yung momentum. Mahirap mag-start over sa gitna. Kasi premera ka na naman. Tapos pag nagkalbawa, siyempre pag nirelease mo yung clutch sa premera, kukuskus lang yun. So, tapos, eto, sinabi ni Maki kanina, just in case na nakasegunda ka sa approach, mas maganda magpremera ka na agad sa paa pa lang ng uphill. Kasi pag sa gitna ka nag-premera, nag-reduce, ang mangyayari, na-break mo na naman yung momentum or pwede mag-wheelie ka, paano kung makapit yung gulong? Aangat yun. So, as much as possible, sa simula pa lang, pwede tayo mag-stick sa sinabi na Maki agad na premera na lang. Yun yung golden rule. Mahirap yung mabibiting ka pa sa gitna. Sa downhill, katulad ng sabi na ni Maki, sa pagpapreno, rear brake dependent tayo pa, pinaka-common mistake. The moment na maramdaman natin na mamamatay na yung motor, anong gagawin natin? Habit. So, yun na yun. Bubulusok na tayo. Importante dito, sa mga pagtumba na yan, is yung legs natin. Kasi hindi natin napapalitan yan eh. Di ba? So, yung motor, kaya natin i-repair, pero yung legs natin, mahirap nang i-repair. Kaya na. Kumbaga, priority is yung sarili natin. Yung motor, naaayos yan. Now, ito pinaka-worst. For sure, may nakapanood na sa atin ng mga nag-wild na motor dyan. Lumilipad. Diba? Yung hinihila na lang sila. Tawag ko doon airplane mode eh. Kasi to the moon na eh. Lumipad na eh. Napihit. Oo. Kaya kapag hindi na natin control yung trajectory ng motor, or let's say nahila ka na, umangat na siya kung saan na siya pupunta, mas best na kung hindi natin mahihila yung motor at naibabalik yung throttle, bitawan na natin. Kasi pag sumama ka pa doon, kung saan pa pupunta yun. Hanggat di mo siya binibitawan, tuloy-tuloy lang yung pigano eh. Word of encouragement, control your clutch,
mahal yung lining, mahal yung housing. Cosmetics, okay lang yan, yung mga gas-gas sa flarings nyo. Madaling ayusin yan. Pero pag clutch ang nadali sa inyo, malayo pa uwian natin. Bayad Okay. lang may 10,000 sa Take it from me, danas ko na siya. Huwag nyo na ako sundan. Okay? Okay? Thank you, Father, the Son, of the Spirit. Lord, thank you po sa araw na ito at thank you sa kami nakarating ngayon dito. Malapit sa kibungon, Panginoon. Gawain na po kami as we take the takalang, may tickets sa takalang. And so hopefully, malesen and sana walang ma-aksidente. You know? And sana, pag-ingatid mo po ang lahat, na mabigyan niyo po sila ng lakas ng loob at lakas ng katawan para ma-conquer namin, no? Ng bawat isang pakadang. And in Jesus' name we pray. Amen. Alright guys, nag-stop over muna kami dito sa may isang fuel station bago umakyat ng Takadang. At nagbawas na rin kami ng hangin. So, ayan. Tingnan nyo rito guys, oh, yung istasyon. Andi tubig. Ayan, oh. Oh. Galing bundok daw yan. Pero hindi pwede inumin, sabi ni ate. Nakausap ko si ate dun eh. Ayan, ang daming CB150X, oh. Katawa, dami. TMB Fuel Station, yan. Dito kami huminto. Ayan. Dami namin, oh. Para may event yung Honda. Guys, sana lahat kami magtagumpay, walang ma-injury, walang magka-problema sa motor. Ayan. Ito na, alis na kayo, punta na kami doon. Samahan nyo kami. Bye bye, mamaya na lang ulit. Hello guys, welcome back. Hindi ko alam kung saan ako dadaan, kung paakyat ba o dito. So, hihintayin natin yung mga kasama natin sa likod. Tatanungin natin kung saan ang tamang daan. Guys, wala pa yung kasama natin. Subukan kaya natin dito, magtanong tayo din sa tao. Tara. Boss, pwede po magtanong? Dito po ba yung Mighty Gates, Takadang? Dito po yung daan? Takadang? Doon pa. Pag ganun pa. Salamat po. Dito pa, ano? Salamat po. Ay, dito daw. Okay po, salamat po.
Apa ito? Ito. Ayan. Bossing! 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 Pwede magtanong po? Dito ba yung papuntang Takadang? Salamat po. Yun. Dito guys. Ang tarik oh. Tingnan mo lang ba? Oh. Okay. Kaya mo yan. Kaya natin yan. Okay. Dahan-dahan lang. Okay. Primera. Okay, dahan-dahan. 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 Ah. Okay, yeah. Grabing rough road. Pinaka rough road na nadaanan ko to. Sabag, iba naman yung lakar. Malalim. Dito tayo. Okay. Pitik-pitik lang. Okay. 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 Hirap. Muntik na. Grabe guys. Actually, madali-dali pa itong dinadaanan namin compared dun sa mga nauna. Ang lalaki ng bloke ng bato. Talagang padausdo siya. Oh. Hello guys. Nandito kami. Pagod. Ayan mo yung elf. Grabe yung daan. Ayun pa, ayun pa. Tayo sinabihan ni Maki, sana bumili tayo po. Thank you po. Grabe yung daan, oh. Pagod na kami. Wala kaming tulog. Dumiretso kami dito. Wala pa kaming kain. Yung umaga, yung tanghalian, wala pa. Tapos naligaw pa ako kanina. Pagod.
Ito sila, oh. Ako. Nangingi na kami ng tubig sa mga dumadaan. Dahil uwaw na kami. Matarik kasi. No, kaya mo? Yan. Ina. Kapit mo kami. Tigil. Ano? Kaya ganun mo din yung mo. What a view. Road. Guys, super rough road with a beautiful sunset. Oh. Takadang! Narating na natin Takadang. Woo! With a beautiful sunset, syempre. Hindi biro to, masasabi ko hindi biro. Yung pinagdaanan namin. Pero at least, nakaya. Guys! Takadang! Woo! Woo! Ayun, energetic no? Tapos na kayo? One, two. Labrador, liga rito! Hello guys! Nandito tayo ngayon sa Takadang Elementary School. Ayun yung aking mga fellow Honda CB 150X user.
Nag-graduation kami. So, may sticker. May sticker. Yan. Ito na yata ang pinakamataas na elementary school sa Pilipinas. Tama ba? No? Yan. So, Takadang Elementary School. Pinakamataas na mababang paaralan. Guys, yung iba alis na. Alis na sila. Nong, ingat! Hello guys! Magdidikit tayo ng sticker. Yan, nadagdag natin to. Yan. Saan natin ipipwesto dito guys? Yun! Tabi natin kay Idol J4. Ayan si J4. Yan! Oh, may sticker na siya. Hello guys. Andito tayo ngayon sa... Saan po? Takadang. Kibungan. Kibungan, Takadang. Pinubuhat namin sa truck yung mga Honda namin kasi mahirap yung padausdos eh, pababa. Eh, nag-rent na lang kami ng truck. Ito pa isa. Eh. Ayan. Dalawa pa lang na isasampa dito. Meron pa rito 1, 2, 3. Hello guys, nandito tayo ngayon sa Bakun Central Elementary School. Dito matatagpuan ang pinaka scenic basketball court. Tingnan nyo. Ayun. What a view! Hello guys, bigyan ko lang kayo ng update kay Tamus sa Honda CB150X natin kung ano yung mga damage na nakuha niya from our previous Takadang ride. Isa-isahin natin. Guys, unang-una yung isang ilaw natin dito, this one. Yan. Wala na siya sa forma, so minor lang naman. Lumuwag yung tornilyo dito. Tapos natanggal yung tornilyo doon. Yan. Ito, yan. Tapos, ano pa ba? Dito sa side na to ako natumba. So, yun. Ito, buti na lang. Meron ito. Ano pa? Sorry guys, di ko pa napaliguan tong si Honda CB150X natin eh. Ito, yan. Ito. I-straight lang natin yan.
Pumuluktot. Ito, gas-gas. Ano pa? Hindi ko lang sure kung ito, may gas-gas din yata ng konti. Ano pa ba? Minor lang naman yata. Ayun, yung crash guard natin, dumikit na dun sa fairings. Unlike dito, nakalayo siya. Ayan. Dito, dumikit. Ayan. Ano pa? Ito, lumuwag to eh. Nahikitan lang bago kumuwi. Buti may tools yung ating kasama kasi may same na ganitong side mirror din yung gamit niya. Ito, yan. Ito, nakuha ito nung, tsaka ito, yan. Nakuha yan nung sakay na ng truck. Nagkiskisa na yung mga CB150 namin, CB150X namin. Nagkiskisa na sila sa loob ng truck habang pabalik na. So far, yun lang naman yung alam kong... Ayun, ito pa. Yan. Gisgasan siya. Minor lang naman. Pero at least salamat at nakauwi tayo ng safe. Yun lang naman. Okay yung gulong. So far, hindi ako naplatan, hindi nabutas sa trail. Makapit din siya sa ulan dahil nung umuwi ako, nakasago pa ako ng malakas na ulan, hindi naman madulas. So okay yung goma, yung tires. Max grip. Yan. Hindi ko pa maasikaso ngayon kasi may pasok ako after ng takadang rides ko, so hindi ko pa siya napaliguan. Hindi ko pa nagbabalik yung mga box, yung top box, metal bracket, yan. Yan, papaayos natin, pabibili natin ng mga tornilyo. Yun lang naman. Wala namang ibang major damage. Napaka lang, minor. Yun lang. At dito na natin tatapusin tong Takadang Rides vlog natin. Salamat po sa panonood. Samahan niyo ako ulit sa susunod.